gaano nga ba katindi ang challenge kapag ang isang sundalo at pati ang mga pulis ay magsagawa ng supervision sa isang eleksyon, lalo na kung sa mga hotspots dyan sa Mindanao. Nakita niyo, kamakailan lamang ay nagpadala ang ating Armed Forces of the Philippines ng mga sundalo para tumulong sa COMELEC ng sa gayon ay maging honest, orderly, peaceful ang eleksyon. Yung Barangay SK Election 2023. Ito yung example sa mga senaryo na kinakaharap ng ating mga sundalo. At ako ay nakaka-relate dahil thrice na, no? The first one was in 1998, election noon sa Basilan. Ganun katindi ang mga challenge, no? Maraming armadong grupo. Ang pangalawa ay noong taong 2001, nung ako ay nasa sa Sulu, sa Panglima Estino, na napakarami uli ang mga armadong grupo. At ang pangatlo ay nung ako ay nasa Maguindanao, na kung saan ay merong mga armadong grupo. May peace inclined group at merong political armed group. So, iyon ang sitwasyon na dapat intindihin ninyo lahat. Bakit ganon ang aming behavior kapag nakakaharap namin ang mga ganyan klase ng mga challenging na mga tao, na sitwasyon na kailangan ay medyo strong leadership ang i-demonstrate ng isang opisyal. Panoorin niyo to at bigyan ko ng konteksto. Hindi ako magsasabi ng hindi ako mangungutya ng ibang mga tao nandyan. Ipaliwanag ko lang sa inyo ano yung base sa aking pagkaintindi at base sa aking experience at sa ganon, maintindihan natin ang mga sakripisyo ng ating mga sundalo na naninilbihan sa mga election hotspots na kanilang nalusutan noong nakaraang. Generally peaceful, successful yung support sa naturang aktibidad ng ating COMELEC, no? Panoorin ito. Ito yung example. Ito ay sa Malabang. Dagdag na konteksto, mga ilan, I think last month ay mayroong nagpaputok dyan. Di umano, allegedly, ay tauhan ng mayor. May nagpaputok dyan, ng gulo dyan. Nagratrat. Mayroong mga videos yan, no? Nagratrat. Sa langit lang naman. Wala namang napabalita na may tinamaan, pero mayroong nagpapaputok sa area na yan. Ay, kung sa akin yun, hindi pwede yun. Doon sa Paglat, Maguindanao, may nagpaputok. Nireport ko pati yung commander nung grupo na yon. Nireport ko at talagang pinakasuhan ko. So ito yon ang example. Ang black and white ay yung legal na papel. Pirmado. Ito yung basis. Legal document that would show na authorized being an officer ang isang aktibidad. Okay? Andun manggaling ang authority. Ayan yung sinasabi ni Tigente, may hawak yata siya ng sulat. Marami ako naging experience. Election officer din sa area na yan. Parang gano'n ang ibig sabihin. Black and white. Marami kasi makukulit. Very significant. Alam naman ang sagot. Okay. Duty. Sige, boss ha. In 1992, in Gusaran, Villalobos, and second, in Gamay, Northern Samar, all of Northern Samar. Mga experience ko ito na talagang very memorable and significant to me. Or maybe in the record of duty in the armed forces, isa rin to sa medyo makasama sa history. Okay. So, going back, yung election duty on barangay, ituloy natin usapin. Barangay election itong nakaraang October 30. Nationwide, marami rin tayo na monitor na medyo magulo, especially in my hometown, especially in Maguindanao. Talagang barangay talaga pinagpapatayan, pinagkaguluhan. Bakit kaya? Ano kayang mayroon dito? Ano kayang mayroon dito? It's money, it's power. Kayo nang sasagot doon. To continue with, yung video mamaya ipapakita ko, wherein
nagkaroon na ng comment dito si classmate Colonel Cabunok. Yung dalawang dalawang grupo, yung EFP at saka PNP. Hindi sila nagkaintindihan. Yun ang pupuntuhan natin. But according to Colonel Cabunok, wala siyang makita kung sino ang tama sa kanila at sino ang mali. Why? Because we are only basing doon sa nakikita natin in physical, doon sa mga nakikita mo at saka by words, no? But the document stated or document presented, wala sila na ipakita. So, ang nangyari, neutral. Ako naman ganito. It's similar to Colonel Cabunok, my classmate in advance. Way back 2003. Okay. 2003. So, doon sa case na yun na doon sa isang company commander at isang officer, police officer, hindi ko alam kung anong position, anong rango ng police officer, yung isa company commander. Ang nakita kong problema dito, ang problema doon, ito opinion ko, basis on the legal basis, in our time, ang coordination between COMELEC, either PNP or EFP, once sino ang senior in the group, yun ang maging leader para hindi magkaroon ng conflict of decision. So yun, for example, sarhento yung pinadala ng EFP at officer naman yung sa PNP, di normal yung officer, yung PNP ang leader. So ang pinag-usapan nito, seniority, yun yung maging leader in dispatching for COMELEC duty within one area. So para hindi magkaroon ng conflict of interest, ang nakita natin dito, yung company commander, inuutosan niya yung pulis. Bakit niya uutosan yung pulis? For anong rason? Sabihin natin mayroon siyang COMELEC order. But never mo utusan yung pulis kasi hindi niya trabaho ng pulis yun eh. Trabaho ng dyan yung sa mga BI or yung president in charge, yun ang utusan mo kung may COMELEC order ka. Now, hindi naman PNP ang doon uutusan mo kasi the PNP alone, it's only providing security in the polling precinct. Di ba? Walang pakialam ang pulis doon sa pagbibilang. O sabihin natin yung pulis, binigyan rin ng order ng COMELEC, but to provide security. Hindi yung, meaning, siguro maaaring doon yung COMELEC na to stop counting or do not count. Pero palagay ko hindi. Kasi isa lang nag-order ang COMELEC. Iisa lang COMELEC nila doon sa area. So, alam nga naman dalawang utusan niya. So, yun yung nakita natin na problema. Walang na-establish na leader sa grupo. Or either, tinutusan yung company commander, pumunta doon, at ang police duty doon. So, may COMELEC duty siya eh. Ito ang COMELEC duty. Ganun ang proper, para walang gulo. This is COMELEC duty. Ino-orderan ako na ipasipay ko, ayusin ko ang election na counting. Tapos, ano magagawa ng pulis doon? Na kung mag-react ang pulis, ay siyempre nasa superior ka. Alangan na pupunta ka doon na hindi ka superior doon sa pupuntahan mo. You arrest the police. Kasi may COMELEC duty. During the time of election, the power is the COMELEC. Di ba? So, dahil nga sa nakita natin, palitan ng salita,
may patanga-tanga na pulis, yung commander naman ng AFP, hindi niya naman sinasabi ang totoo. Medyo may pagkapilosopo lang naman yung sinasabi ng company commander. So, wala akong nakitang kuwan doon, tama. At hindi ko rin nakita kung sinong mali sa kanilang dalawa. Ano? Yun lang yun. Pero ang mamali doon, yung coordinator sa COMELEC, mali ang instruction doon sa grupo na yun. Okay. With my experience, sa Gusaran Silvano Lobos, Northern Samar, 1992, kasama ko si Lieutenant Gubay, may company commander, na ngayon ay commander na rin siya. Okay. One platoon kami pumunta sa isang area. Ako ay isang platoon leader dahil yung area ay anong tawag nito? Ay hindi natuloy ang election because of ballot snatching by the NPA. So, after na dinala ako doon dahil very critical yung area, pinalitan ko, iniwan ako doon sa area. Then iniwan ako ni Lieutenant Gubay. So, almost 2 years ako nagbantay doon. Parang ako na ang kapitan doon. Kasi, yung labanan ng congressman ay nagkaroon ng difference na 13 votes lang yata ang lamang ng isa. Hindi ko na pangalan yung mga congressman. Tapos, mayroong 113 na botante. Sa President 13 rin ng Silvano Lobos. Puro 13 nga eh. Puro mahal talaga. So, umabot ng 2 years. Umabot more or less 2 years. Siguro hindi ko lang mabilang. Okay. Magkakaroon na ng eleksyon. Kailangan desisyon na kasi mag-i-eleksyon na eh. Kasi kung anong sasabihin ko, yun ang mananalo. So, ang ginawa nila sa akin, ng commander ko, inalis ako. Hanggang doon sa Battalion Headquarters, sinundan na rin ako. Inupiran ako ng milyon. Milyon yun. May kasama pa nga ako eh. Anyway, patay na yung kasama sa akin, officer. Okay, sinamahan ako doon. Sabi ko sa kapatid ng congressman, ay ang kausapin yung yung commander ko. Hindi ako. Kasi ako, utusan lang ako. Susunod ako. So, meaning, hindi nga ako naibalik doon. Kasi kung ano i-signals ko doon sa mga botante, yun ang susundin nila. So, para wala maging bias, so tuloy ang election. Okay. After, second, yung sa Gamay Northern Samar, meron akong na-airlift na kasama kong officer. Dahil OIC siya, dahil yung commander niya nasa RNR. Bago mag-eleksyon yata yun, ng 1995, ang nangyari, airlift siya, kinuha siya ng chopper para i-pull out sa area dahil maraming reklamo. Pumasok ako. So, to implement kung anong tama. So, dumating na yung commander. Relieve naman ako. Balik ako sa pagka-platoon leader. Balik ako sa isang kumpanya sa Alpha Company. After 2 months yata o 3 months, wala na. Yung commander ay may reklamo rin. Ipinasok na ako, final. Final, ako na ang commander do sa area, sa Gamay. So, 2 commander yung pinalitan ko. Ngayon, brigade commander na sila. So, implement ko. Lahat ng tama at mali. Correction, yung tama lang. Okay? Yung mali, that is my discretion kung mali. But I will be responsible sa action ko na mali. Okay? Pero yung mali, magiging tama para sa akin. Kasi without doing so, baka nag-enter ako ng order, magkaroon ng problema pa. So with my decision, I will be answerable. So nangyari, napatupad ko, neutralize ko lahat yung mga dalawang grupo nagbabanggaan. Ang dami kong pinagsisipa doon. Violation pinagsisipa ko. Kasi biruin mo, may army, magdadala ng baril. Sabi ko, hindi pwede yun. Hindi pwede sila mangingibabaw sa otoridad. So, implement ko. Maraming reaction. Ginagawa ko lang tama.
One case ka na medyo hindi maganda yung action ng isang pulis o ng pulis, strapping ko yung police station. Dahil mali eh. Okay. Kalukuhan na yan ng company commander, ano? Pero, sabi ko, pag hindi ko gagawin to, hindi titiyo ang bayan. Kasi may mga kasabot na pulis. So, ginawa ko. Pero after the strapping ko, sabi ko sa mga tawang ko, walang lalapit sa akin, walang mag-reinforce sa akin, walang tutulong sa akin. Ako lang mag-isa para kung sakali magkaroon ng investigation, ako lang ang maimbestigahan. Sabi ko sa mga issues, hindi sir, kasama mo ako. Hindi. Doon lang kayo sa headquarters. Once nagpalitan na putok, saka kayo mag-reinforce at sasabihin nyo lang, nag-reinforce lang kayo sa commander nyo. So at least hindi kayo apektado sa kung sakali magkaroon ng investigation. So after that, ang ginawa ko, so kailangan kausapin yung mga local government. Na ang ginawa ko ay para lang sa kabutihan ng inyong bayan. Sabi ng isang asawa ng mayor at saka sangguniang bayan, sir, tama yung decision mo. Kasi nahirap talagang kontrolin. So kakampi ko na yung local government. Ang hindi ko lang kakampi, yung national government. Pag pinatawag ko sa national defense, sigurado ako, yung aking pakpak, wala na, talaga nakagano na. So, that is my decision as a commander. Kalukuhan yon pero naging tama. To save the peace and order in the area. So, dinagdag ko lang yun doon sa situation na dapat desisyonan mo kung alam mo na may gulo. Pero, once nagkamali ka, that is your responsibility. So, pinanindigan ko yun. Pero, naging mabuti naman. Okay, thank you sa inyong pakikinig. Pakinggan nyo yung comment ni Colonel Gabuno at saka yung nag-uusap-usap. Thank you. Isang area ba ay isang polling center ay ang pulis ang may opisyal, ang masusunod yung as commander, parang overall commander doon. Hindi natin alam yung yung arrangement na yun. Pero ang klaro dito, ang may authority para sa lahat ng pangyayari diyan, pagbibilang sa botohan ay yung election officer. At hindi sila mag-start ng bilangan accordingly, ayon sa sinasabi nila, dahil wala pang order galing sa taas. So, yun yung pinag-usapan nila na black and white. Ano yung written order na basis o legal document na if I start ng bilangan, kailangan ba talaga yun? Kung may election, mayroon mo nang pipirmahan ng isang election officer para mag-start ang bilangan doon sa polling center na yun. Ganun ba yun? Hindi ko masagot sa ngayon. Dahil nung amin noon, paghakot pa, bilang kaagad. Hindi na di ba? May cut-off kayo ng butuhan eh. Hanggang dito sa oras na to. Diyan lang, may habol, wala na, hindi na pwede. Hanggang diyan lang sa oras na yan. Patas, wala kang papaboran. Kasi kung may paboran ka na, kay sino man yon sa both sides ng political fence, mawalan ang credibility mo at hindi ka na paniwalaan. I hope naman siguro nagkakaintindihan din to later on at natuloy ang bilangan at lumabas ang black and white. At naintindihan ko yung sitwasyon na yon na talagang minsan mataas na yung nagkakaroon ng tension at minsan nagkakataasan ng boses kasi yung iba either tigasin o malabo-labo, hindi na naintindihan ano ba talaga, kaninong authority manggaling at ano exactly ang basis natin. And lalo na kung may nangingialam, yun ang problema, no? Experience ko yan, naintindihan ko rin yung tiniente at naintindihan ko rin yung sa sitwasyon ng polis. Baka may nagpipreso sa huwag mo nang bilangin, mayroong both sides. Lalo na kung taga doon din sila na medyo problema nga naman yun. So anyway, ang overall na conduct of the election was successful. Mayroong mga pailan-ilan, kunti lang yun, kunting incidents ng election violence. At nakakalungkot na mayroong ibang kababayan natin ay talagang handang magkitil ng buhay para lang sila ay manalo o para lang sila ay magpakita na sila ang power doon sa lugar nila. Hindi maganda yon dahil pag tumatakbo tayo sa isang elective position, tayo ay magiging lingkod bayan. We serve our constituents, we serve the people at hindi the other way around. Hindi yung ang habol natin ay para sa sarili, kundi para sa bayan. O bakit kaya may napapatay? Malaking tanong yun. At bakit kailangan may gumagamit ng karahasan para sila lamang ay sigurado na mananalo?
Ayan. So I hope medyo nabigyan ko rin ng kunting context yung pangyayari na ganyan. Nagkakataasan man sila ng boses. In the end, there should be unity of effort sa government, sa COMELEC at sa Army, PNP ay dapat nagtutulungan. We support each other dahil pare-parehas ang aming pakay, that is to make the communities peaceful at ang pagkaroon ng isang malayang pagpili ng kanilang mga leader sa local government ay isa sa pagpapakita na magiging peaceful, magiging resilient ang isang community. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. Good vibes lamang sa inyo lahat.